Ano ang plano mo sa weekend na ito? Gano'n na lang. Ano ang plano mo sa weekend na ito? Oh, sige nga, sino ang unang sasagot? Sa Tagalog, ano ang plano mo sa weekend na ito? Nayuta ka? My my online seminar, Ma ako bukas. Ako bukas. Ayan, so hindi mo na paplanuhin, nakahanda na siya. Wala kang ano ang plano mo sa weekend na 'to? May online seminar ako bukas, kaya plano kong sumali doon. Sige nga. Ay, opo. Oo, mas kumpleto 'no? Sige, sabihin mo ulit, Ayuta. Pakisabi ulit. May online seminar ako bukas, kaya plano kong sumali doon. Yay! Oo. Pagtapos ng seminar, meron ba tayong magandang ano, mas exciting na puwedeng maganap bukas? Pagtapos ng seminar, ano ang, puwedeng gawin pa? Hmm, ah, ah, hin hmm, hindi mag magpaplano ay hindi hi hmm, ah, hi hindi magpaplano pa ako. Sige. Siguro ang gusto mong sabihin, Ayuta, ano, wala pa akong plano. 'Yun ang maganda. Wala pa akong plano. Oo, ito, ano ko 'to, read ko ito, Nayuta, okey lang. Hmm. Ang tama, wala pa akong plano. Wala pa akong plano. Wala pa akong plano. Ayan, sige. Tawag dito, ikaw naman, Ezra, ano ang plano mo sa weekend na ito? Um, Mamayang hapon tatawagin ko ang pinsan ko. Teka, ayusin mo yung verb mo. Sige nga, anong narinig ko? Tatawagan Oo, ko ang pinsan ko. sige. Itinatawag ko siya June. June or June, gano'n? June or like June, something like that. Oo, June sa Pilipino, sige. Oo. Matagal na di kami nakapag-usap. Kaya inaabangan ko yang tawag. Madalas na marami siyang ginagawa sa buhay niya. Period. Okay. Mhm. Sige. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin, Nayuta, sorry, Ezra. Pero kailangan pa nating gawing mas natural kasi halatang hindi natural yung Tagalog mo, Ezra. Halata. Oh, Kasi hindi ganito mag-express sa mga Filipino. Mamayang hapon tatawagan ko ang pinsan ko, walang problema, okey tayo diyan. Tama 'yan. Itinatawag ko siya June. Ah, ang tawag ko sa kanya ay June.
Kaya Ang mali tawag yung ko. paggamit mo ng itinatawag dito. Gawin ko siyang red. So yun, paggamit ng i-verb. Ang tawag. Ang tawag ko sa kanya ay June. Okay yun? Opo. Sabihin mo nga ulit. Ang tawag ko sa kanya ay June. Oo, siya yung pinsan mo, no? Matagal na di kami nakapag-usap kaya inaabangan. Ayusin ko to. Isa pa. Teka lang. Matagal na di kami nakapag-usap. Inaabangan ko yang tawag. Kaya inaabangan ko. Dito siguro ako may problema. Kaya inaabangan ko yung tawagan namin. Iyong tawagan namin. Teka. Or ito. Pwedeng ito. Matagal na di kami nakapag-usap kaya inaabangan ko ito or iyon or iyan na tawagan namin. Parang kung sasabihin mo to sa Tagalog kung mabilis kang magsasalita. Matagal na di kami nakapag-usap kaya inaabangan ko itong tawagang ito. Tingnan natin. Itong tawagan. Kuha mo. Kung ito lang yung gagamitin ko, walang na. Itong tawagang ito. Kuha mo pagkakaiba. Itong tawagang ito. But why do you repeat ito? Oo. Like, what's the purpose? Itong tawagang ito. Bakit nga ba? Inaabangan ko itong tawagang ito. Bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan? Inaabangan ko itong oo, redundancy, no? Minsan may ganun tayo. Napansin mo nga yata yun, Ezra. I have actually. I've seen that. It's like yang mekaniko na yan. Oo, yun. Yang asa na yan. I was always confused by it. Like lagi akong nalilito pa ako sa ganyan. Oo, nalilito ka. Parang binibigyan mo ng emphasis. Na parang ganun ka excited kasi mayroon kang salitang inaabangan. Para maging excited yung kasi dinagdagan mo ng emotion yung sentence mo. Inaabangan ko yung tawag na yan. So, I can't wait. Inaabangan ko yung tawag na yan. Itong tawag na ito. Inaabangan ko. So, may emphasis yun. Kaya inuulit yung pronoun. Yang taong yan, parang ganon. Yang taong yan, nakakainis. Yang taong yan. Parang ganon. Yung taong yan, parang distance mula sa sarili mo. Nakakainis. Kasi distance. Tapos, itong batang to, parang inis ka. Oo, itong batang to, closer to you. Itong batang to, cute na cute. Parang gustong-gusto ko siya. Dito, akin ka na lang. Kuha mo. Yung iyang taong yan, distance myself. Yang taong yan, nakakainis. Ayokong kasama. Itong batang to, cute na cute. Gusto ko siya. Akin ka na lang. Kuha mo. Ito versus yan. Oo. May emphasis. Itong tawag na to, itong batang to, itong taong to. Yan, para maging mas natural siya. Dito. Inaabangan, pwedeng yan o iyon. Depende na lang kung ano yung gusto mong gamitin. Kasi kapag iyan, distance mo yung sarili mo, parang, hindi masyadong nakaka-excite. Yan, no? Pero kapag yung proximity, ito, no? Yun. Yeah. Kuha mo. Right by.
you. No, itong bata. Mhm. Madalas na marami siyang ginagawa sa buhay niya. Yung problema natin sa buhay niya, parang ano, distance ka. Ah. Parang hindi mo parang ano tawag dito, madalas na marami siyang ginagawa sa buhay niya, parang pakialam ko sa kanya anong mga ginagawa niya sa buhay niya. Parang ano ka, alam mo naman Filipino, may aware kami, anong tawag dun, mahalaga sa'min yung ano, community relationship. Opo. Tapos din kapag yung expression mo ay separate, apart from community, merong anong tawag dun, implied meaning. Like barkada? Iba rin naman yung barkada, siyempre barkada, Mm. pamilya, community yun 'no. Pero sa mga expression, napapansin yun kung ano yung tulad nun itong batang 'to o iyang batang 'yan, buhay niya. So, buhay niya ibig sabihin depende sa sentence 'no, pero madalas na marami siyang ginagawa sa buhay niya. Parang tama yung grammar, pero anong tawag dun, ginagawa, madalas na marami siyang ginagawa sa buhay niya. Tingnan natin, kasi ipa-purple ko lang ito. Tama yung grammar, okey lang, pero parang weird pakinggan sa Filipino. Kung yun, madalas na kaya ginagamit ng mga Filipino busy. Madalas siyang busy, ganun lang, madalas siyang Ah, busy. So, yeah. kasi medyo maiksi at saka parang reality, busy siya. Oo. Kasi like kapag yung sinabi mo, kapag kapag isagot mo na buhay pa siya, ibig sabihin parang walang ganap. Like, "Kumusta si John?" Like, "Oh, buhay pa siya." Parang walang masyadong ginagawa. Hindi, para sa'kin 'pag narinig ko yung parang anong pakialam ko sa kanya, buhay pa siya. So, parang, um, hindi ka masyadong concerned. Ah, okey. Oo, buhay pa siya. Hmm. Pero Ayaw mong ayaw mong ipaliwanag ang oo. ginagawa sa buhay niya. Oo, 'no? Parang Hmm, gano'n, parang kung ano man yung ginagawa niya, bahala siya. bahala siya, bahala siya. Bahala siya kung ano yung Okey. ginagawa niya. So, madalas siyang abala. O madalas siyang, para sa'kin siguro maganda na masyadong para sa'kin, ewan ko, ako personal lang ito, masyadong marami siyang ginagawa. Masyadong marami siyang ginagawa tapos puwedeng dagdagan mo sa araw-araw. Hmm, Oo, yun yung kung tuloy-tuloy na hindi ka gagamit ng madalas siyang busy, tama ito. Kasi yung busy ay ginagamit na rin ng mga Filipino 'no, araw-araw yung mga English word. Ah, masyadong marami siyang ginagawa sa araw-araw. So, hindi nagagamit ng buhay niya kasi parang buhay niya mhm. bakit? Opo. Sa araw-araw, parang gano'n, everyday, araw-araw. Masyadong marami siyang ginagawa or masyado siyang maraming ano 'yun, sa trabaho. Masyadong sa araw-araw. Masyadong busy siya sa trabaho. Masyadong busy siya sa trabaho. Puwede. Masyadong ano, busy, marami siyang ginagawa. Marami niyang ginagawa, palaging marami siyang ginagawa. Siguro isa na naman, palaging marami siyang ginagawa. Kumusta naman yung gano'ng expression, Ezra? Palaging marami siyang yeah, I like that. I do like that. Oo, yun. Palaging marami siyang ginagawa. Oo, palaging marami siyang ginagawa.
Okay. Oo. So, ito yung mga puwede. Madalas siyang busy, masyadong busy siya sa fill in the blank or palaging marami siyang ginagawa. Because that still captures that meaning of like he's always he's Oo. always got something going on. Yeah. Oo. Gano'n din sa English na Mhm. 'yan. Yun yung mga variation na puwede mo. Pumili ka na lang kung alin yung ano, yung anong tawag dun, komportable ka. Opo, salamat. Mm. Yeah, Kasi palagi akong, naririnig 'yun na, medyo kakaiba ang Tagalog ko, hindi siya natural. talaga? So, salamat. Oo. Sino ang nagsasabi sa'yo? Yung mga, kinakausap ko doon sa app na dinownload ko. Oo, Oh, 'di ba tapos kasi, voice ba? ah Nagtatawagan kayo, or text opo. na? Bawat. Ano ibig sabihin bawat? Like both. Pareho. Paano Pareho, bawat? pareho. Pareho. Pareho text, parehong tawag, Pareho text, pareho voice message oo, and calls, yeah. oo. So yun, So okey lang.